Amerika. Ang popular na kultura ng Pilipinas ay isa lamang estratehiya ng pambansang imahe. Ang madilim na bahagi ng Pilipinas na nakatago sa likod ng kaayusang iyan ay malalantad din sa huli. Ang propesor na ito, na 30 taon nang nagpapatunay na tanging ang patakaran, parusa, at pagbabantay lamang ang nakapagpapanatili ng kamalayan ng mamamayan at kaayusan, ay nagsabing ang Philippine Boom ay isa lamang paraan ng Pilipinas upang kumita ng foreign currency. Ngunit, nang personal siyang bumisita sa Pilipinas, naganap ang sitwasyon kung saan siya mismo ang nagpawalang bisa sa sarili niyang 20 taong pag-aaral. Nasaksihan niya ang isa pang Pilipinas na gumagana sa likod ng nakagawian at sinabi niyang ito ay ganap na iba sa kaayusan ng lipunan na alam niya. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang nakagugulat na sandaling iyan, ang eksenang hindi maipaliwanag kahit ng mga eksperto. Bago tayo magsimula, kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, sana ay suportahan ninyo kami sa pag-subscribe at pag-like sa channel. Nagpapasalamat ako sa lahat ng manonood na sumuporta sa akin. Naway manatili kayong malusog at masaya. Sa kasalukuyan, nararanasan ko ang pinaka-nakakahiyang sandali sa aking buhay. Nagturo ako sa Public Policy Department ng isang prestihiyosong unibersidad sa Amerika sa loob ng 37 taon, nakapaglimbag ng 41 na akademikong papel at naglingkod bilang urban planning consultant ng UN. Sa loob ng 13 taon, tinatawag nila akong awtoridad sa Citizen Consciousness Design Theory. Ang aking teorya ay simple at malinaw. Ang kaayusan ng Maynila ay binubuo ng 3 elemento: malinaw na patakaran, rules, sapat na pagpapatupad, enforcement, at patuloy na pagbabantay, surveillance. Ang siyentipikong katotohanan na napatunayan ko sa loob ng 3 taon ay ang pagbagsak ng 3 haliging ito ay magdadala ng kaguluhan sa lipunan. Sinabi ng aking mga estudyante na nabago ang pananaw nila sa mundo matapos makinig sa aking panayam. Hindi sinimula ng Boston Mayor ang anumang pampublikong proyekto nang wala ang aking payo. Ang aking aklat ay ginagamit na textbook sa 120 unibersidad sa buong mundo. Ngunit, ilang buwan na ang nakalipas, nagsimulang gumuho ang lahat. Ang proyektong pagpapaganda sa Boston Subway ay naging malagim na kabiguan. Sinundan ng alkalde ang aking payo at naglaan ng 3.4 milyon sa loob ng 3 taon. Naglagay ng 30,200 na karatulan ng patakaran, nagdagdag ng 150 surveillance camera, at nagtalaga ng 60 bagong enforcer. Ito ay isang perpektong sistema ayon sa aking teorya. Gayunpaman, pagkalipas ng 6 na buwan, nang lumabas ang resulta, nawalan ako ng salita. Ang pagbuti ng passenger satisfaction ay 8% lamang. Mas nakakagulat pa, ang discontent ng mamamayan ay tumaas pa ng 12%. Ang pinal na ulat sa Mayor's Hall ay ang pinakanakakatakot na oras sa buhay ko. Malamig na nagtanong ang alkalde, "Profesor, maipapaliwanag mo ba kung bakit naglaho lang ang 3.4 milyon? Wala akong masabi. Ang aking teorya ay dapat na perpekto, ngunit ang katotohanan ay iba." Habang naglalakad ako sa pasilyo papalabas ng conference room, maingat na nagsalita ang isang kasamahan habang inaalok ako ng kape. "David, kung hindi tugma ang teorya sa realidad, hindi ba dapat baguhin mo ang teorya?" Nagalit ako sa sinabi niya. Nagalit ako sa sinabi niya. Tatanggihan ko ang 30 taon ng pananaliksik. Hindi ang teorya ang problema. Hindi lang gumana dahil makasarili at iresponsable ang mga tao. Ngunit sa loob ko, may takot. Nagkamali ba talaga ang aking teorya? Imposible iyon. Sinubukan na ang aking teorya sa 12 dosenang mga lungsod sa buong mundo. Nang gabing iyon, nanatili akong mag-isa sa laboratory at binasa muli ang aking mga nakaraang papel. Ang mga kaso sa Boston, New York, Chicago, at London ay nagpapatunay lahat ng aking teorya. Kaya bakit nabigo sa Boston? May variable ba akong nakaligtaan? Ilang araw akong nag-alala ng hindi natutulog. Ngunit wala akong makitang sagot. Sa gitna nito, nagkataon na nakita ko ang isang artikulo sa isang maimpluwensyang pahayagan sa Amerika. Ang pamagat ay, "Ang madilim na bahagi ng popular na kultura ng Pilipinas. Ang pagiging perpekto ay gawa-gawa lamang na imahe."
Sinuri ng artikulo ang lipunan ng Pilipinas. Ang kaaya-ayang imahe ng kaayusan ng Pilipinas, na binalutan ng teleserye at pop culture, ay sinasabing produkto lamang ng malakas na kontrol ng gobyerno at panlipunang pressure. Agad akong napaisip, ito na, ang Pilipinas ang perpektong patunay ng aking teorya. Ang Pilipinas ay tiyak na lipunan na nagpapatupad ng sukdulan sa tatlong haligi na iginigiit ko, malakas na patakaran, mahigpit na pagpapatupad, at malawak na sistema ng pagbabantay. Kung mapupunta ako sa Pilipinas at mapapatunayan ito, maipapaliwanag ko na ang kabiguan sa Boston ay dahil lamang sa hindi sapat ang aplikasyon ng sistema. Ilang araw akong abala sa pagtitipon ng mga materyales tungkol sa Pilipinas. Ang density ng surveillance camera sa Metro Manila ay isa sa pinakamataas sa mundo at ang collectivist culture ay isang sistema na nagpapalakas ng pagsunod. Nagtugma ang lahat ng piraso. Ang Pilipinas ay tiyak na halimbawa ng kaayusan na ginawa ng kontrol. Ang teleserye at drama ay mga cultural content lamang upang itago ang madilim na katotohanan. Ibinahagi ko ang aking ideya sa aking mga kasamahan sa tanghalian. Ang popular na kultura ng Pilipinas ay estratehiya lang ng bansa. Tinatakpan nila ang katotohanan ng isang kontroladong lipunan sa pamamagitan ng kultura. Ito na ang perpektong pagkakataon para ipagtanggol mo ang iyong teorya. Maipapaliwanag mo ang kabiguan ng Boston gamit ang kaso ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, dumating ang isang email. Isa itong imbitasyon na maging keynote speaker sa isang internasyonal na akademikong kumperensya na gaganapin sa isang unibersidad sa Maynila. Ang tema, Citizen Consciousness in the 21st Century Metropolis. May nakalakip na litrato sa dulo ng email. Eksena iyon ng rush hour sa MRT Cubao, daan-daang tao ang tahimik na nakapila. Walang surveillance camera, walang enforcer, at wala man lang speaker na nag-aanunsyo. Napatawa ako. Tiyak na staged iyan o baka Photoshop. Ngunit, nakuryos ako. Nakuryos ako. Nakuryos ako. At nakuryos ako. Kung totoo ang litratong iyon, iyon ang perpektong patunay ng aking teorya. Mayroong malakas na sistema ng kontrol na nakatago sa likod. Sumagot ako sa email. Tatanggapin ko ang imbitasyon. Ngunit nagdagdag ako ng kondisyon. Darating ako 2 linggo bago ang kumperensya at gagawa ng independenteng field investigation. Nang gabing iyon, habang nagbubuk ng tiket sa eroplano, puno ako ng kumpiyansa. Kapag napatunayan ko ang aking teorya sa Pilipinas at bumalik, mabubura ang kahihiyan sa Boston. Maipapakita ko sa mundo na ang aking 30 taong pag-aaral ay valid pa rin. Kapag nalantad ko ang katotohanan na nakatago sa likod ng kultura ng Pilipinas, maaalala ulit ng akademya ang pangalan ko. Ngunit, hindi ko alam noon na ang katotohanan na haharapin ko sa Pilipinas ay kabaligtaran ng aking inaasahan. At ang katotohanang iyon ay magpapagiba sa aking 30 taong karera. Ilang linggo ang lumipas, nasa Logan International Airport ako sa Boston. Sa aking bag ay may 3 notebook, isang recorder, at isang camera, mga gamit upang mangalap ng ebidensya na magpapatunay sa katotohanan ng controlled society ng Pilipinas. Habang sumasakay sa eroplano, inayos kong muli ang aking hypothesis. Ang kaayusan ng Pilipinas ay hindi kusang loob. Ginawa ito ng malakas na kontrol na pinamumunuan ng gobyerno. Ang pop culture ay cultural marketing lamang upang itago ang madilim na katotohanan. Ang surveillance camera at social monitoring ang pumipigil sa mamamayan. Kung mapatutunayan ko ito sa mismong lugar, maniningning ulit ang aking teorya. Sa loob ng 8 oras na biyahe, binasa ko ang mga akademikong papel tungkol sa Pilipinas. Karamihan ay isinulat ng mga Western scholars na kritikal na sinuri ang collectivism at kultura ng pagsunod ng lipunan ng Pilipinas. Pinaprioridad ng mga Pilipino ang pagkakasundo ng grupo kaysa sa individual na opinyon. Ang pagsunod sa autoridad ay itinuturing na virtue, magiliw sa dayuhan, ngunit mahigpit na nagpapataw ng norma sa insider. Ang lahat ng nilalaman ay nagpapatunay sa aking hypothesis. Gumawa ako ng listahan ng mga bagay na dapat obserbahan sa aking notebook. Ang density ng surveillance camera, ang pagkakaayos ng mga enforcer, ang bilang ng mga karatula ng patakaran,
ang nilalaman ng mga babala ng parusa, ang reaksyon sa deviant behavior ng mamamayan. Kung maitala ko ang lahat ng ito, malinaw kung mapapatunayan kung paano ginawa ng Pilipinas ang kaayusan sa pamamagitan ng kontrol. Maaga akong dumating sa NAIA. Paglabas ng arrival lobby, agad akong nagsimulang magmasid. Ang unang observation point ay ang taxi stand. Sa Boston Airport, karaniwang makikita ang mga tao na nakatayo kung saan-saan upang sumakay ng taxi o nag-aaway dahil sa singitan. Ngunit sa Naya, iba. Mahigit 100 tao ang tahimik na nakapila, walang singitan na nakita. Bulong ko sa sarili, karaniwan lang iyan dahil maraming surveillance camera sa airport. Ang totoong laban ay nasa downtown. Kakaiba rin nang sumakay ako sa airport loop bus. Halos 4 na po ang pasahero, ngunit napakatahimik sa loob. Walang nagsasalita ng malakas, at ang nag-iisang tumatawag sa telepono ay halos pabulong lang. Isinulat ko sa notebook, oppressed atmosphere, society that cares about others' eyes, free conversation seems to be prohibited. Pagdating sa hotel sa Makati at pagbaba ng mga bagahe, agad akong lumabas ng lungsod. Alas, asin ng gabi, rush hour. Ang Ayala Triangle at ang paligid ay puno ng tao. Tulad ng Times Square sa New York, umasa ako. Sa wakas, makikita ko na ang totoong kalikasan. Umasa ako na makakakita ako ng mga tao na nagbabanggaan, sumisigaw, at nagtutulakan. Ngunit, kahit 10 minuto na akong naglalakad, wala akong nakitang ganoon. Kahit daan-daang tao ang siksikan na naglalakad, halos walang tunog ng pagbanggaan. Ang mga tao ay kusang umiiwas sa isa't isa, parang umaagos na tubig. Naguluhan ako. Baka may espesyal na paggalang sa akin dahil dayuhan ako. Sinubukan kong tumayo ng biglaan sa isang lugar na maraming tao. Sa Boston, agad akong sisigawan ng tabi o tutulakin. Ngunit sa Maynila, walang nagpakita ng inis sa akin. Tahimik lang na lumagpas sa gilid ko ang mga tao. Para bang normal lang na nakatayo ako roon. Isinulat ko sa notebook, special courtesy for foreigners, or tolerance due to the feeling of being watched. Need more observation. Bumalik ako sa hotel at gumawa ng plano para bukas. Alam ko na ang lugar na dapat puntahan una. Ang MRT, LRT ng Maynila, sa rush hour. Kung gusto kong makita ang tunay na mukha ng Pilipinas, kailangan kong obserbahan ang oras at lugar kung saan ang mga tao ay pinakapagod at pinakanerbiyos. Ginawa ko ang detalyadong plano ng pagmamasid. 8 a.m. office hour. 6 p.m. uwi hour. Observe for 2 hours each. Maglalakbay ako sa mga pangunahing transfer station tulad ng Cubao, Recto, at Taft. Itatala ko ang density ng surveillance camera, pagkakaroon ng enforcer, nilalaman ng mga karatula, at behavior pattern ng mamamayan. At ang pinakamahalaga, may plano akong magsagawa ng sarili kong eksperimento. Sadyain kong lalabagin ang norma. Tatayo ako sa harap ng pinto ng tren, haharangin ang daanan ng mga bumababa o tatawag sa telepono ng malakas. Kung ang Pilipinas ay tunay na controlled society, agad na mayroong sanction na ipapataw. May enforcer na tatakbo, o ang mga tao sa paligid ay agresibong magpoprotesta, o magpapadala sila ng silent sign ng galit. Kapag naitala ko iyon bilang ebidensya, mapapatunayan ko na ang kaayusan ng Pilipinas ay hindi kusang loob. Habang nakahiga sa kama, patuloy akong nag-iisip. Ang imahe ng magiliw at maayos na Pilipino na nakikita sa drama ay tiyak na staged. Kapag walang kamera, lalabas ang tunay na kalikasan. At sa likod ng kalikasang iyon, tiyak na mayroong malakas na sistema ng kontrol na nakatago. Kumpiyansa ako na makikita ko iyon. Isa akong eksperto na nag-aaral ng public order sa loob ng 30 taon. Kinabukasan, maaga akong gumising at nagtungo sa MRT Cubao Station. Sa aking bag ay may notebook, pen, stopwatch, at isang nakatagong kamera. Habang bumababa sa hagdan ng MRT, puno ako ng kumpiyansa. Ngayon, masasaksihan ko ang katotohanan ng lipunan ng Pilipinas at gagamitin ko ang katotohanang iyan upang patunayan ang aking teorya. Ngunit, nang dumating ako sa platform ng Cubao Station, ang eksena na bumungad sa akin ay binaligtad ang lahat ng aking inaasahan.
At hindi ko alam noon na ang sandaling iyon ang magiging unang lamat na magpapaguho sa aking 30 taong teorya. Eksaktong 1 a.m., nasa platform ako ng Cubao Station. Inihanda ko ang aking notebook, pen, at stopwatch, at tumayo ako sa observation point. Ang rush hour sa umaga ay ang oras kung saan ang mga tao ay pinakaabala at pinakahindi nakakayanan. Kung gusto kong makita ang tunay na mukha ng Pilipinas ngayon na, malinaw ang aking listahan. Bilang ng mga rule poster, lokasyon at bilang ng surveillance camera, pagkakaroon ng enforcer, dalas ng mga verbal instruction, bilang ng mga trouble na naganap. Kung maitala ko ang lahat ng ito, mapapatunayan ko kung paano ginawa ng Pilipinas ang kaayusan sa pamamagitan ng kontrol. Dahan-dahan akong naglakad sa platform at sinimulan ang unang pagmamasid. 3 lamang ang rule poster. Kumpara sa Boston subway na may average na 30 poster, ito ay 1/10 lamang. May nakita akong surveillance camera, ngunit wala akong nakitang mapamilit na babala, walang nakitang text na tulad ng ang lugar na ito ay binabantayan 20 oras. Wala akong nakitang enforcer. Nagtaka ako. Posible ba ang kaayusan sa ganitong antas ng control? Nagbabantay ba sila ng nakatago? Tumingin ako sa paligid, ngunit wala akong nakitang nakatagong enforcer. Naglakad ako patungo sa gitna ng platform at nagsimulang magmasid sa mga tao. Ang mga nagtatrabaho ay bumababa sa hagdan. Puno ng mga office workers na nakasuit, mga estudyanteng may malaking bag, at mga taong nagmamadali. Naisip ko, magsisimula na ang kaguluhan. Sa Boston, ito ang oras kung saan ang mga tao ay nagkakagulo sa harap ng pinto, nagtutulakan, at nagpoprotesta ng malakas. Automatikong nagsimulang pumila ang mga tao sa 2 linya, walang nagbigay ng direksyon, walang announcement na nagpaalala, walang enforcer na nag-ayos ng pila. Kusang nangyari iyon. Tumingin ako ulit sa paligid. Baka may sign akong nakaligtaan. May mga linya sa sahig na nagpapakita ng boarding position, ngunit mayroon din yan sa Boston. Ngunit sa Boston, walang sumusunod sa mga linyang iyon. Dito, lahat ay sumusunod. Tiningnan ko ang stopwatch, 2 minuto bago dumating ang tren. Sa Boston, sa 2 minutong ito, mas lalong magsasara ang mga tao sa pinto at mag-aagawan ng espasyo. Ngunit, dito, walang gumagalaw pa sulong. Lahat ay nakatayo sa likod ng linyang boarding position, tahimik na naghihintay. Narinig ko ang tunog ng tren na paparating. Binuksan ko ang aking notebook at hinawakan ang pen. Ngayon na ang totoong show. Huminto ang tren at bumukas ang pinto. Mga 60 pasahero ang nagsimulang bumaba mula sa loob. Kasabay nito, halos 80 tao sa labas ang naghihintay na sumakay. Sa Boston, sa sandaling ito, ang mga bumababa at sasakay ay magbabanggaan at magsisimula ang tulakan. Tiyak na may sigawan na tabi, ako ang mauuna, o huwag mo akong itulak. Ngunit, lumipas ang 30 segundo, at walang nangyari. Ang mga taong sasakay ay kusang naghiwalay sa kaliwa at kanan. Binuksan ang gitnang espasyo ng ganap. Ang mga bumababa ay dumaan sa gitnang espasyo. Walang nag-usap, walang nagtinginan, at tahimik lang na umagos. Tulala akong nakatingin sa eksena. Ang pen na isusulat ko sana sa notebook ay nakahinto sa hangin. Nang bumaba ang huling pasahero, nagsimulang gumalaw ang mga sasakay. Iyon din ay sunod-sunod. Ang mga tao sa harap na linya ang unang sumakay at ang mga nasa likod ay sumunod. Walang sumingit, walang tumulak, at walang nagmadali. Pinindot ko ang stopwatch. Nang itatala ko ang collision count, napagtanto ko na wala akong isusulat. 0 collision. Verbal instruction din, 0. Walang anumang senyales ng trouble. Isinulat ko sa notebook gamit ang nanginginig na kamay. 30-second observation. Collision 0, verbal sign 0, incident 0, inexplicable. Tumingin ulit ako sa paligid. Siguradong may nakaligtaan ako. May nakatagong enforcer ba? May invisible signal system? O nagbibigay ba ng sign ang mga tao sa pamamagitan ng mata? Ngunit, wala akong nakita. Karamihan sa mga tao ay nakatingin sa smartphone. Hindi sila nagtitinginan. Ngunit,
Nagpakita sila ng perpektong coordinated movement. Dumating ang susunod na tren. Ngayon, mas malapit ko itong inobserbahan. Baka nagkataon lang ang una. Ngunit, inulit ang parehong pattern. Automatikong naghiwalay ang mga tao sa kaliwa at kanan, binigyan ng priority ang mga bababa, at sunod-sunod na sumakay ang mga sasakay. Ang buong proseso ay nangyari ng walang anumang salita. Unti-unti akong kinakabahan. Hindi ito maipaliwanag ng aking teorya. Paanong posible ang ganitong kaayusan kahit minimal lang ang clear rule display, walang enforcer, at walang babala ng parusa? Kultural na peculiarity ba ito? Na genetically programmed ba ang mga Pilipino na sumunod? O may malakas na social pressure na hindi ko nakikita? Habang naghihintay sa pangatlong tren, nagpasya akong magmasid mula sa ibang perspective. Tiningnan ko ang mga mukha ng tao. Karamihan ay mukhang pagod, natutulog, o walang expression. Hindi sila mukhang masaya o repressed. Karaniwang expression lang ng mga nagko-commute. Ngunit, may isang bagay na pareho sa lahat. Lahat sila ay sinisikap na bawasan ang space na sinasakop nila. Ang mga may malaking bag ay inilalagay ang bag sa harap ng katawan, at ang mga may briefcase ay nakasiksik ang bag sa katawan. Pati ang mga may payong ay nakatayo ng patayo ang payong upang hindi makaabala sa iba. Hindi ito itinuro ng kahit sino. Walang poster na nagsasabing yakapin ang inyong bag sa harap. Kusang ginawa iyon ng lahat. Isinulat ko ulit sa notebook, self-regulating behavior. Seems voluntary but too consistent. Learned behavior? Pagkatapos ng isang oras na pagmamasid, umupo ako sa isang bangko sa gilid ng platform. Gulong-gulo ang isip ko. Sobrang iba ito sa aking inaasahan. Akala ko, ang Pilipinas ay isang controlled society, ngunit halos walang control device na nakita. Ngunit, ang kaayusan ay perpektong napapanatili. Kabaligtaran ito ng aking teorya. Sa loob ng 30 taon, itinuro ko na ang kaayusan ay babagsak kung wala ang tatlong haligi: patakaran, parusa, at pagbabantay. May nakaligtaan ba ako? May invisible control system ba? Tumayo ulit ako at dahan-dahang naglakad sa platform, maingat na nagmasid. Tiningnan ko ang surveillance camera sa kisame. Mayroon nga. Ngunit hindi ito mukhang mapamilit tulad sa Boston. Mukhang para lang sa safety management. Tiningnan kong muli ang mga poster sa dingding. Magmalasakit sa isa't isa. Mag-ingat sa inyong personal belongings, mga banayad na mensahe lamang. Walang threatening message tulad ng namanain multa kapag lumabag na tulad sa Boston. Mas lalo akong naguluhan. Ano ba ang nagpapagalaw sa mga taong ito? Hindi batas, hindi surveillance, at hindi parusa. Sa sandaling iyon, may nakita akong eksena. Isang lola-lola na mukhang 70s ang pumasok sa platform habang nagtutulak ng walker. Mukhang mabigat. Sa Boston, walang papansin. Lahat ay abala sa sarili. Ngunit, dito, iba. Nang nahihirapan ang lola sa huling baitang ng hagdan, isang binata na mukhang 20s ang lumapit at binuhat ang walker. Walang salita. Yumuko ang lola upang magpasalamat at yumuko din ang binata at bumalik sa pwesto niya. Ang lahat ay natapos sa loob ng wala pang 10 segundo. Walang usapan. Itinala ko ang eksenang iyon sa notebook. Witnessed voluntary help. No verbal exchange. No expectation of reward. Ngunit, hindi pa rin ito maipaliwanag. Bakit tumulong ang lalaking iyon? Dahil ba sa kabaitan? Dahil ba sa moralidad? O may iba pang dahilan? Umiling ako. Ang probability na lahat ng 30 tao ay altruistic at moral ng sabay-sabay ay napakababa. Siguradong may iba pang dahilan. Nagpasya akong mas maraming sample ang kailangan. Hindi ako pwedeng magbigay ng conclusion sa isang o dalawang beses na pagmamasid. Nagpasya akong lumipat sa ibang station. Kailangang kumpirmahin ko kung inuulit ang parehong pattern sa Ayala, Taft at Recto. Kung ang parehong eksena ay makikita sa lahat ng station, ito ay magiging ebidensya na mayroong systematic na nangyayari at hindi nagkataon lang. Ngunit, hindi ko pa rin alam kung ano ang system na iyon. At, ayoko man aminin, lumalaki ang takot sa loob ko. Kinabukasan,
nagsimula ako ng mas seryosong eksperimento. Nagpasya ako na hindi ko malalaman ang katotohanan sa pagmamasid lamang. Kailangan kong personal na makialam at subukan ang limitasyon ng system na ito. Ito ay scientific methodology. Gumawa ng hypothesis, i-validate sa eksperimento, at itala ang resulta. Malinaw ang aking hypothesis. Ang kaayusan ng Pilipinas ay dahil sa malakas na social pressure. Kung lalabagin ng isang dayuhan ang norma, agad na mayroong sanction. Kung mapapatunayan ko ito, mapapatunayan ko ang aking sinasabi na ang Pilipinas ay isang controlled society. 10 a.m., dumating ako sa LRT Recto Station. Mas kaunti ang tao kaysa sa rush hour, ngunit marami pa rin. Inihanda ko ang unang eksperimento. Experiment name, complete blockage of the exit path. Pagdating ng tren at pagbukas ng pinto, sadyain akong tumayo sa gitna ng pinto, pwesto kung saan ako haharap sa mga taong bababa. Sa Boston, ano ang mangyayari kung tumayo ako sa ganoong pwesto? Agad akong tutulakin o sisigawan. Sa matinding kaso, hahampasin ang aking balikat ng paulit-ulit. Handa ako sa notebook at naghintay sa reaksyon. Mga 40 pasahero ang nagsimulang bumaba. Ang unang tao ay tumingin sa akin at sandaling huminto. Kinabahan ako. Magsisimula na ang protesta. Ngunit, walang sinabi ang taong iyon. Sa halip, ibinaling niya ang tingin niya ng 45 degrees sa kaliwa at tahimik na dumaan sa espasyo sa kaliwa ko. Ganoon din ang pangalawa at pangatlo. Walang nagreklamo sa akin. Tahimik lang silang umagos sa kaliwa at kanan. Para bang umaagos ang tubig sa paligid ng bato. Walang kahit isang tao ang nagsalita sa akin hanggang sa nakababa ang 40 na tao. Wala man lang akong nakitang mukhang naiinis. Naguluhan ako. Sa Boston, away na ang sitwasyong iyon, ngunit walang nangyari dito. Isinulat ko sa notebook, Result of Experiment 1. No verbal protest despite blocking the path. No physical contact. No sign of hatred. Instead, automatic diversion. Ang pangalawang eksperimento ay mas matindi. Sa pasukan ng hagdanan ng MRT, LRT Taft Interchange, bigla akong huminto. Sa likod ko ay may hindi bababa sa 20 tao na naglalakad. Ganap kong hinarangan ang makipot na pasukan ng hagdanan. Sa Boston, ano ang mangyayari? Tiyak na may sigawan na. Anong ginagawa mo? Bakit ka huminto? Baka may tumulak pa sa balikat ko. Naghintay ako. Nakikinig. Mga 2 segundo ng katahimikan ang lumipas at tumigil ang yabag ng mga tao sa likod. Hindi ako lumingon. Gusto kong obserbahan ang pure na reaksyon. Pagkatapos ng 3 segundo, may naramdaman akong mahinang galaw sa likod. Ang tao sa pinakahuli ay tahimik na umiwas sa kaliwa. Pagkatapos, nagsimulang mag-adjust ang path ng iba. Isa-isa dumaan sila sa gilid ko. Sa prosesong iyon, isa lang ang mahinang nagsabi ng pasensya na po. Iyon lang. Walang protesta, walang reklamo, walang inis. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan ko. Ayon sa aking hypothesis, dahil malakas ang social pressure sa Pilipinas, dapat parusahan ako agad kapag nilabag ko ang norma. Sa halip, tahimik silang nag-adjust sa sitwasyon. Isinulat ko sa notebook. Result of Experiment 2. Zero aggression, despite complete blockage. Instead, collective path adjustment. This is adaptation, not pressure. Ang pangatlong eksperimento ay ginawa sa SM North EDSA, walkway. Tumayo ako habang nakabuka ang 2 malaking suitcase sa gilid ko. Space na sumasakop ng higit sa 60% ng daanan. Sa Boston, may sisipa sa suitcase ko o sisigaw na alisin mo iyan. Ngunit, walang nangyari rito. Tahimik na dumaan ang mga tao sa makipot na espasyo. Walang nagreklamo. Isang babae na mukhang 60s ang dahan-dahang inusog ang isa sa aking suitcase. Walang salita, at ngumiti siya sa akin habang dumadaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may mali. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan ko. Walang pressure, walang sanction, walang protesta. Sa halip, tinanggap at inadjust lang nila ang sitwasyon. Isinara ko ang aking notebook. Wala nang isusulat. Malinaw na nagkamali ang aking hypothesis. Hindi ang Pilipinas ang controlled society na akala ko.
Hindi bababasa, hindi sa paraan na naisip ko. Kaya, ano ang nagpapagalaw sa mga taong ito? Tila hindi batas, hindi surveillance, at hindi social pressure. Pumasok ako sa isang cafe at umorder ng kape. Kailangan kong ayusin ang mga observation at eksperimento ng 2 araw. Binuksan ko ang notebook at binasa muli ang nakasulat. Collision 0, verbal sign 0, incident 0, no protest, automatic adjustment, collective adaptation. Ang lahat ng record ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Ang lipunan na ito ay gumagalaw sa pamamagitan ng internal agreement at hindi external control. Ngunit, saan nagmula ang agreement na iyon? Sino ang gumawa? Paanong lahat ng tao ay kumikilos ng pareho? Nagpatuloy ako sa pag-iisip habang umiinom ng kape. Ang aking 30 taong teorya ay hindi gumana dito. Ang kaayusan ay napapanatili kahit wala ang 3 haligi ng patakaran, parusa, at surveillance. Hindi, parang hindi na tama ang salitang kaayusan order. Hindi ito order, ito ay kooperasyon, cooperation. Hindi ito coercion, ito ay harmonya, harmony. Sa sandaling iyon, narinig ko ang usapan ng 2 estudyante sa tabi kong table. Sinabi ng isang estudyante, "Kahapon, noong tumatawag ako sa telepono sa tren, sinamaan ako ng tingin ng katabi ko. Tumawa ang isa, natural lang iyon. Maingay ka kasi." Tumango ang unang estudyante. "Oo, alam kong mali ako." Nag-abala ako. Ito ang clue. Nag-uusap ang mga estudyante tungkol sa social gaze, tingin ng lipunan. Hindi batas o parusa, kundi ang tingin ng mga tao sa paligid ang nagre-regulate ng behavior. Isinulat ko sa notebook, social gaze functions as a control device. But this seems like internal agreement, not external coercion. Ngunit, hindi pa kumpleto ang puzzle. Ang social gaze lang ay hindi sapat upang ipaliwanag ang antas ng kaayusan na ito. Siguradong may mas fundamental na bagay. Naalala ko ang appointment ko sa Filipino professor na makikita ko bukas. Sociology professor sa isang unibersidad sa Maynila. Nagpa siya akong magtanong sa kanya ng direkta. Paano gumagana ang lipunan na ito? Ano ang nagpapagalaw sa mga tao na kumilos ng ganito? Paglabas ng cafe, inobserbahan ko ulit ang kalye. Ngayon, sa ibang mata, hindi mata na naghahanap ng kontrol, kundi mata na sinusubukang intindihin ang mechanism. At unti-unti kong napagtanto, naganap akong nagkamali sa aking naunang pag-iisip. Ika-4 na araw, nagtungo ako sa LRT. MRT Transfer Station. 8 a.m. Office rush hour. Pinakamasikip na oras. Sa observation ng 2 araw, may pattern na akong nakuha, ngunit hindi pa ako sure. Nagpa siya akong maghintay ng espesyal na sitwasyon. Gusto kong makita kung paano gumagana ang system na ito sa exceptional situation, hindi sa routine na eksena. Nakatayo ako sa gitna ng platform, naghihintay ng tren. Pagdating ng tren at pagbukas ng pinto, 3 sitwasyon ang naganap ng sabay-sabay sa harap ko. Una, isang lola-lola na mukhang 70s ang sinisikap na sumakay habang nagtutulak ng walker. Pangalawa, isang office worker na babae na mukhang 30s ang nagmamadaling bumaba mula sa loob. Pangatlo, sa likod ko ay may hindi bababa sa 30 tao na naghihintay na sumakay. Sa Boston. Ano ang mangyayari sa sandaling ito? Agad na magsisimula ang kaguluhan. Magkakaroon ng sigawan na sino ang mauuna. Nagmamadali ako. O hindi ba dapat tulungan ang matanda? Baka tumakbo ang station attendant. O magsimula ang argumento ng mga tao. Pinindot ko ang stopwatch. Gusto kong sukatin kung gaano katagal maresolba ang komplikadong sitwasyong ito. Ngunit, may hindi kapani-paniwalang nangyari. Naresolba ang lahat sa loob lamang ng 3 segundo. Unang 1 segundo, ang office worker na nagmamadaling bumaba ay tumingin sa lola at agad na nagpabagal. Hindi siya ganap na huminto, ngunit naging smooth ang galaw niya. Susunod na 1 segundo, ang asing na tao sa loob ng tren ay automatikong umatras ng 1 hakbang. Walang nagbigay ng direksyon, at walang nagbigay ng sign, kusang lumabas ang espasyo. Huling 1 segundo, mabilis na dumaan ang babae sa gilid ng lola
At ang lola ay dahan-dahang nakasakay habang nagtutulak ng walker. Sa panahong iyon, ang mga tao sa likod ko ay umatras ng isang hakbang upang mas makakuha ng espasyo. Nang nakasakay na ng ganap ang lola, nagsimula na ang iba na sumakay. Sunod-sunod, walang tulakan at walang pagmamadali. Sa buong sequence na iyon, walang isang salita ang nasabi. Walang sigawan o direksyon. Wala man lang pasensya na po o sige po. Ang lahat ay automatikong gumalaw. Para bang isang orkestra na tumutugtog habang nakatingin sa parehong sheet music. Tulala akong nakatingin sa stopwatch. True segundo. Ang sitwasyon na aabutin ng hindi bababa sa 2 minuto sa Boston ay naresolba sa 3 segundo. Nang walang anumang trouble, sinubukan kong kunin ang notebook, ngunit nanginginig ang kamay ko at nahulog ang notebook sa sahig. Tinulungan ako ng mga tao sa paligid na pulutin ang notebook, ngunit hindi ako nakapagpasalamat ng maayos. Ang isip ko ay blank na blank. Ano ito? Paano ito nangyari? Umupo ako sa bangko. Sa 30 taon ng aking pag-aaral, walang paliwanag para sa sitwasyong ito. Walang malinaw na patakaran, walang enforcer, at walang banta ng parusa. Ngunit, perpektong nagtulungan ang mga tao. Nang walang isang salita, naalala ko ang nakaraang 30 taon. Ang itinuro ko sa mga estudyante sa lecture room. Ang tao ay likas na makasarili. Uunahin ang sariling interes. Kaya kailangan ang rules at punishment. Ngunit, ang eksena na nakita ko ngayon ay ganap na kabaligtaran ng teoryang iyon. Ang mga taong tumulong sa lola ay walang nakuhang gantimpala. Walang papuri o pasasalamat. Ngunit, tumulong sila. Bakit? Dahil ba sa altruistic heart? Dahil ba sa moral sense? Umiling ako. Napakababa ng probability na lahat ng 30 tao ay altruistic at moral ng sabay-sabay. Siguradong may iba pang dahilan. Binuksan ko ang notebook at sinimulang suriin ang eksena na nakita ko. Bakit nagpabagal ang babae? Bakit umatras ang mga tao sa loob? Bakit walang nagreklamo ang mga tao sa likod? Kung tatanungin ko ang bawat isa, ano ang isasagot nila? Sasabihin ba nila, natural lang po iyon? Sasabihin ba nila, dapat tulungan ang matanda? O sasabihin ba nila, ganyan po kasi kaming lahat? Hininto ko ang pen. Ang huling sagot ang tila ang key. Ganyan po kasi kaming lahat. Ito ay learned behavior. Ngunit, sino ang nagturo? Tumingin ulit ako sa paligid. May daan-daang tao pa rin sa platform. Mula sa mga estudyanteng 20s hanggang sa mga matatandang 70s. Mula sa mga office workers na nakasuit hanggang sa mga nakasuot ng jogging pants. Ngunit, lahat ay kumikilos ng pareho. At ang system na iyon ay iba sa lahat ng alam ko. Tumayo ako sa bangko at nagsimulang magmasid ulit. Ngayon, hindi ang individual behavior, kundi ang flow ng whole. Tumayo ako ng 10 minuto at tiningnan ang galaw ng mga tao. At nakita ko ang isang pattern. Lahat ay sinisikap na bawasan ang space na sinasakop nila. Yakap ang bag sa harap, nakadikit ang mga braso sa katawan, at sinisikap na hindi magtinginan sa isa't isa. Hindi ito introverted behavior. Mas malapit ito sa paggalang different. Ang pag-iisip na kapag hindi ako kumukuha ng maraming space, mas magiging komportable ang iba ay automatikong gumagana. Bigla akong napaisip, hindi ba makasarili ang mga taong ito? Hindi, imposible. Tiyak na makasarili sila. Lahat ng tao ay makasarili. Ngunit, sila ay rational din. Alam nilang nakikinabang ang lahat kapag nagko-cooperate. Kung tutulungan ko ang matanda, may tutulong din sa akin kapag matanda na ako. Kung magbibigay ako ng espasyo, may magbibigay din sa akin. Kung tatahimik ako, tatahimik din ang iba. Sa huli, lahat ay magiging komportable. Hindi ito moralidad, ito ay kalkulasyon. Ngunit, sobrang natural na hindi ito mukhang kalkulasyon. Isinulat ko sa notebook, combination of self-interest and rationality. Cooperation is the best strategy. Everyone knows this fact. Sa sandaling iyon may nag-click sa utak ko. Parang nagtugma ang piraso ng puzzle na nakaligtaan ko sa loob ng 30 taon. Dali-dali akong umalis sa platform at nagtungo sa isang cafe sa labas ng station.
Kailangan kong ayusin ang ideya na ito ngayon din. Pagkatapos ng 2 araw, nasa professor's lounge ako ng isang unibersidad sa Maynila. Nakipagkita ako kay Dr. Emilio Reyes, sociologist na mukhang 50s, na nag-aaral ng urban culture ng Pilipinas sa loob ng 30 taon. Pumasok si professor at nakipagkamay sa akin. Professor Sullivan, isang karangalan na makilala ka. Marami akong nabasa sa iyong mga papel. Ngumiti ako ng may pait. Malapit na akong kailangang mag-revise ng mga papel na iyon. Nagulat si Dr. Reyes at umupo sa silya. May nangyari ba? Ikinuwento ko ang aking karanasan sa mga nakaraang araw. Ang kaayusan na nakita ko sa Cubao, ang eksperimento na sinubukan ko, at maging ang 3 second miracle na nasaksihan ko sa Recto Station. Tahimik na nakinig si Dr. Reyes. Nang matapos ang kuwento ko, nagkaroon ng sandaling katahimikan at maingat siyang nagsalita. Professor, maaari ba akong maging tapat? Ano ang iniisip mo bago ka pumunta sa Pilipinas? Nag-alinlangan ako sandali, ngunit sumagot ako ng tapat. Iniisip ko na ang Pilipinas ay isang controlled society. Ang pop culture ay cultural marketing lamang upang itago ang madilim na katotohanan. Tumango si Dr. Reyes. Ganoon ang tingin ng maraming Western scholars. Ngunit, ang nakita ko ay hindi kontrol kundi. Hindi ako makahanap ng tamang salita. Ipinagpatuloy ni Dr. Reyes ang salita para sa akin. Design. Pagdidisenyo. Design. Oo. Naguguluhan ka sa kontrol at pagdidisenyo. Tumayo ako. Ano ang pagkakaiba? Sumipsip si Dr. Reyes ng kape at nagsimulang magpaliwanag. Ang kontrol ay pamimilit. Huwag mong gawin iyan, kung hindi, parurusahan kita. Ngunit, ang pagdidisenyo ay paggabay. Gawin mo ito, dahil ito ay makikinabang sa iyo. Kinuha ko ang notebook, at nagsimulang sumulat. Ipagpatuloy mo. Ang eksena na nakita mo sa MRT ay wala 30 taon na ang nakalipas. Hanggang 1990s, ang MRT ng Maynila ay magulo rin at nagtutulakan at nag-aaway ang mga tao. Kaya, ano ang nagbago? Ang 1986 EDSA Revolution at ang kasunod na paglago ng BPO industry ang naging turning point. Nagsimula ang gobyerno ng malawakang campaign upang bumuo ng citizen consciousness na appropriate para sa isang modern metropolis. Sa simula, ayon ito sa teorya mo, rules, enforcement, at punishment. Kaya, tama ang teorya ko. Umiling si Dr. Reyes. Iyon ang simula, ngunit nag-evolve. Ang mahalaga ay ang sumunod. Ano ang nangyari? Napagtanto ng gobyerno na may limitasyon ang pamimilit. Kaya, binago nila ang system. Isang system na gumagabay sa mga tao na pumili ng kusa. Hininto ko ang pen at tumingin sa professor. Paano? Binago ang design ng MRT. Tas, naglagay ng linya ng boarding position, ngunit ang message ay hindi pumila kayo dito, kundi kapag pumila kayo dito, mas mabilis kayong makakasakay. Ang poster ay hindi wag maingay, kundi kapag tahimik tayo, lahat tayo ay magiging komportable. Tumango ako, naalala ko ang mga poster na nakita ko sa MRT. At ang pinakamahalaga, naranasan ng mga tao na gumagana ang system na ito. Karanasan? Oo, kapag pumila ka, mas mabilis ka talagang makakasakay. Kapag tahimik ka, mas magiging komportable ka. Bumuntong hininga ako. Kaya, ang compulsion noong una ay naging internal agreement ngayon. Tama. Nagsimula sa compulsion, ngunit sa paglipas ng isang generation, naging internalized na. Ngayon, gumagana na kahit walang nagpipilit. Ngunit, may social pressure pa rin, hindi ba? Ang usapan na narinig ko sa cafe ay tila nasa context iyon. Tinaas ni Dr. Reyes ang kamay niya. May pressure. Ngunit, hindi iyon laging masama. Anong ibig mong sabihin? May pressure sa anumang lipunan. Mayroon din yan sa Amerika. Iba lang ang forma. Nag-isip ako. May social pressure din sa Amerika. Iyon ay binalutan lamang sa pangalan ng individual freedom. Ang pressure sa Pilipinas ay para sa harmony ng grupo. At ang pressure sa Amerika ay para sa individual responsibility. Hindi pwedeng sabihin kung alin ang mas maganda. Magkaiba lang. Isinulat ko sa notebook.
Kaya, ano ang weakness ng Philippine system? Hindi ito perpekto, hindi ba? Nag-isip si Dr. Reyes sandali. May posibilidad na ma-repress ang individual diversity. Dahil inaasahan na lahat ay kumikilos ng pareho, nagkakaroon ng kultura na takot magpakita ng kaibahan, stand out. Nagiging problema ba iyon? Minsan, nagiging problema iyon kapag kailangan ng innovation o magkaibang opinyon. Ngunit, iyon din ang advantage. Mabilis tayong nagkakaisa sa critical situation. Tumango ako. May advantage at disadvantage ang anumang system. Professor, maaari ba akong magtanong ng isa pa? Siyempre, maaari ba itong system na ito na ilapat sa ibang bansa? Halimbawa, sa Boston. Maingat na sumagot si Dr. Reyes. Sa tingin ko, possible. Ngunit, aabutin ito ng matagal. Gaano katagal? Kailangan ng isang generation. Umabot din ng 30 taon sa Pilipinas. 30 taon? Oo. Ngunit, hindi ito imposible. Ang mahalaga ay ang tamang design ng system. Guidance, hindi compulsion. Benefit, hindi punishment. Uminom ako ng kape at nag-isip. Ang teorya na ipinaglaban ko sa loob ng 30 taon ay hindi ganap na mali. Kailangan din ng rules at enforcement. Ngunit, hindi iyon sapat. Ang tunay na pagbabago ay nangyari nang tinanggap ng mga tao ang rationality ng system. Professor, maaari ko bang ikuwento ang aking teorya? Sige. Ikinuwento ko ang aking theory ng 3 haligi. Rules, punishment, and surveillance. Tahimik na nakinig si Dr. Reyes. Hindi maling teorya. Ngunit, incomplete. Sa anong aspect? Ang teorya mo ay nagpapaliwanag ng short-term order. Ngunit, hindi nito maipaliwanag ang long-term change. Ang tunay na citizen consciousness ay nagmumula sa internal agreement, hindi external control. Isinulat ko ng malaki sa notebook, internal agreement. Ito ang kinanakaligtaan ko sa loob ng 30 taon. Sinubukan kong baguhin ang mga tao. Sa rules, sa punishment, sa surveillance. Ngunit, ang Pilipinas ay gumawa ng system. Isang system na gumagabay sa mga tao na kusang magko-cooperate. At sa system na iyon, sila mismo ang nagbago. Sa pamamagitan ng pagpili, hindi pamimilit. Paglabas ng lounge, sinabi ni Dr. Reyes, magpatuloy ka sa pagmamasid sa Pilipinas ng ilang araw pa. Makikita mo ang dark side, hindi lang ang good side. Sa ganoon, magkakaroon ka ng balanced conclusion. Tumango ako. Gagawin ko. Malaking aral ito para sa akin ngayon. Habang naglalakad sa campus, tumingala ako sa langit. Ang aking 30 taon ay gumuho. Ngunit, nakakagulat, magaan ang pakiramdam ko. Nakakatakot harapin ang katotohanan, ngunit may kalayaan din akong naramdaman. Ang pag-amin na nagkamali ako ang simula ng bagong pagkatuto. Matapos ang pag-uusap kay Dr. Reyes, nagsimula akong tumingin sa Maynila sa ibang perspective. Nagpa siya akong obserbahan ang other side, hindi lang ang good side. May cost ang anumang system. Kinabukasan, umupo ako sa isang cafe sa Malate, lugar na maraming estudyante. Gusto kong malaman kung paano tinatanggap ng young generation ang system na ito. 2 estudyanteng babae na mukhang early 20s ang umupo sa tabi kong table. Kusang narinig ko ang usapan nila. Nagbuntong hininga ang isang estudyante. Kahapon, noong tumatawag ako sa telepono sa tren, sinamaan talaga ako ng tingin ng katabi ko. Tumango ang isa. Natural lang iyon. Maingay ka kasi, hindi ba? Oo. Alam kong mali ako, pero hindi ba nakakasakal? Yung laging kailangan mong isipin ang tingin ng mga tao sa paligid. Yan ang ibig sabihin ng mabuhay dito. Kailangan mong masanay. Uminom ng kape ang unang estudyante at nagsabi, minsan, nainggit ako kapag nanonood ako ng American drama. Yung tipong, nagsasalita ng malakas o tumatawa sa tren, walang nagsasabi ng kahit ano. Pero, mataas ang crime rate doon. Hindi ba? Mas safe dito sa Pilipinas. Oo, aaminin ko iyon. Pero, minsan, gusto ko sana na mas may freedom. Isinulat ko sa notebook, Ambivalence of the Young Generation. Acknowledging safety and order.
but longing for freedom. Ito ang cost ng system. Upang mapanatili ang mataas na antas ng kaayusan, kailangang limitahan ng kaunti ang individual spontaneity. Dahil inaasahan na lahat ay kumikilos ng pareho, nagkakaroon ng kultura na takot magpakita ng kaibahan. Paglabas ng cafe, naglakad ako sa market tagpuan ng kabataan. Inasahan ko na makakakita ako ng mas maraming freedom dito kaysa sa Ayala. Sa katunayan, mas masigla ang mga tao kaysa sa Makati. May mga taong nagpe-perform sa kalye, at may mga grupong tumatawa ng malakas. Ngunit, maintain pa rin ang isang certain line. Kahit gaano kaingay, hindi ito sa antas na direktang makakaabala sa iba, walang tumatayo sa gitna ng daanan, at nag-iingat na hindi mabangga ang mga dumadaan. Freedom na nakikita, ngunit freedom na may discipline. Umupo ako sa isang bangko at nagmasid sa loob ng 30 minuto. At nasaksihan ko ang isang interesting na eksena. Isang grupo ng mga foreign tourists ang nagsiselfie sa gitna ng daan. Halos binabarahan ang daan. Ano ang reaksyon ng mga Pilipino? Tahimik silang umiwas at dumaan. Walang nagpakita ng inis o nagprotesta. Ngunit, kung titingnan mong mabuti ang kanilang ekspresyon, makikita na naiinis sila. May mga taong nakatikom ang labi, nakasimangot ng kaunti, o bumulong sa kanilang kaibigan. Isinulat ko sa notebook, difference between inside and outside. Tolerance for outsiders. Strict standards for insiders. Ito rin ay karakteristik ng system. Difference between inside and outsiders. Alam ng mga Pilipino na hindi alam ng mga dayuhan ang norma, kaya tolerant sila. Ngunit kung may Pilipino sa pwesto na iyon, ano ang mangyayari? Tiyak na nakaranas sila ng silent pressure. Sa pamamagitan ng tingin, ng buntong hininga, o ng mahinang salita ng isang tao. Kinagabihan, sumakay ulit ako sa MRT. Rush hour ulit. Sa loob ng tren, inobserbahan ko ang ekspresyon ng mga tao. Karamihan ay mukhang pagod. Mga taong umuuwi pagkatapos ng mahabang araw. Gayunpaman, walang nagpapakita ng kanilang pagod sa iba. Walang malakas na buntong hininga, walang naiinis na ekspresyon, at walang padabog na paglagay ng bag. Lahat ay nagpapanatili ng minimum consideration. Nag-isip ako, ito ba ay repression o maturity? Ang sagot ay marahil pareho. Para sa ilan, ito ay repression. At para sa ilan, ito ay natural na mature na attitude. Sa isang station, sumakay ang isang lalaking mukhang 40s. Mukhang lasing. Pumasok siya habang umiinda at umupo sa isang bakanteng silya. At bigla, nagsimula siyang kumanta ng malakas. Agad na nagbago ang atmosphere sa loob ng tren. Tumingin sa kanya ang mga tao. Ngunit, walang nagsalita. Lumipas ang 10 segundo. Patuloy na kumakanta ang lalaki, at patuloy na nakatingin ang mga tao. Sa sandaling iyon, ang lalaking mukhang 60s na nakaupo sa tabi niya ay tahimik na tinapik ang balikat ng lalaki. Walang salita. Tahimik na nagbigay ng sign. Tumingin ang lalaki sa paligid. Dosenang tingin ang nakatuon sa kanya. Naguguluhan ang ekspresyon niya at huminto siya sa pagkanta. Sorry, nasa tren pala ako. Bumalik sa katahimikan ang loob ng tren. Naghiwa-hiwalay ang tingin ng mga tao. At bumalik sa dati ang lahat. Walang nag-condemn sa lalaki. Gumana lang ang system. Sa eksenang ito, nakita ko ang dalawang bagay. Una, ang system ay may self-correction function. Pangalawa, ang self-correction function na iyon ay gumagana sa pamamagitan ng social gaze. Ito ang control device na mas malakas kaysa sa surveillance camera o pulis. Hindi legal punishment, kundi ang tingin ng kapwa mamamayan. Ngunit, nakita ko rin ang panganib nito. Ano ang mangyayari kung ang tingin na ito ay tumutok sa maling direksyon? Sa minority, sa mahina, sa iba. Isinulat ko sa notebook, Power of the Gaze. Double-edged sword. Effective for maintaining order, but potential to suppress diversity. Habang bumababa sa MRT at naglalakad patungo sa hotel, nag-isip ako, ang Philippine system ay nakakamangha. Lumikha ito ng kaayusan ng walang kontrol. Ngunit, hindi ito perpekto. May cost ito,
individual freedom at diversity. Kaya, alin ang mas maganda? American freedom and chaos o Philippine order and repression? Umiling ako. Hindi ito problema kung alin ang pipiliin. Problema ito kung ano ang priority ng bawat lipunan. Pinili ng Amerika ang individual freedom at pinili ng Pilipinas ang group harmony at pakikisama. Walang mali sa pareho. Magkaiba lang. Ngunit, isang bagay ang sigurado. Gumagana ang Philippine Way. At may potential itong ilapat sa ibang lipunan. Ang gabi bago ang pag-alis ko, nagpasya akong gawin ang huling observation. 8 p.m. sa isang MRT station. Lumipas na ang rush hour, ngunit marami pa ring tao. May hinintay akong espesyal. Gusto kong kumpirmahin kung hindi talaga babagsak ang system at kung gumagana ito kahit sa extreme situation. Tumayo ako sa platform sa loob ng 30 minuto. Dumating at umalis ang tren, at sumakay at bumaba ang mga tao. Normal ang lahat. Tahimik, maayos, at umagos ng walang trouble. Sa sandaling iyon, sumakay ang isang lalaki sa tren. Nakasuit na mukhang mid-40s. Pagkasakay niya, sumagot siya sa telepono. At nagsimula siyang magsalita ng malakas. Kaya nga sinabi ko sa iyo, kailangang matapos ang planong iyan bukas. Kung hindi, mag-overtime tayong lahat. Nagsimulang magbago ang atmosphere sa loob ng tren. Isa-isa, nagsimulang tumingin sa kanya ang mga tao. Tiningnan ko ang relo. Gusto kong sukatin kung kailan aandar ang system. Patuloy na nagsalita ng malakas ang lalaki. Lumipas ang 30 segundo. Mas lalong nakatuon sa kanya ang tingin ng mga tao. Ngunit walang nagsalita. Lumipas ang 1 minuto. Ngayon, halos lahat ng tao sa tren ay nakatingin sa kanya. Kinabahan ako, magkakaroon ba ng trouble? May sisigaw ba? O magsisimula ang argumento? Magkakaroon ba ng trouble? Magkakaroon ba ng trouble ang trouble? Magkakaroon ba ng trouble ang trouble? Magkakaroon ba ng trouble? Pagkatapos ng 1 minuto at 30 segundo, ang babaeng mukhang 60s na nakatayo sa tabi ng lalaki ay tahimik na tinapik ang braso niya. Lumingon ang lalaki. Walang salita ang babae, ngunit itinuro niya ang daliri niya sa bibig, sign na tumahimik. Tumingin ang lalaki sa paligid. Dosenang tingin ang nakatuon sa kanya. Namula ang mukha niya. Naguguluhan ang ekspresyon niya. Ay, sorry. Nasa tren pala ako. Tatawag ako ulit mamaya. Dali-dali siyang nagbaba ng telepono. At yumuko. Bumalik sa katahimikan ang loob ng tren. Naghiwa-hiwalay ang tingin ng mga tao at bumalik ang lahat sa ginagawa nila. Walang nag-condemn sa lalaki. Walang tumawa o nagbulungan. Ang system lang ang bumalik sa dati. Naramdaman ko ang panginginig. Sa loob ng 1 minuto at 30 segundo, inayos ng system ang sarili nito. Walang karahasan, walang sigawan, at halos walang direct conversation, sapat na ang collective gaze. Isinulat ko sa notebook. Self-repair ability of the system confirmed. 1 minute 30 seconds. Minimal physical intervention. Activated by social pressure. Bumaba ang lalaki sa susunod na station. Nakayuko pa rin. Tiyak na nahihiya siya. Ngunit, natuto rin siya. Sa susunod, hindi na siya tatawag ng malakas sa telepono sa tren. Ito ang paraan kung paano binabago ng sistem ang tao. Sa pagkatuto, hindi parusa. Sa karanasan, hindi compulsion. Bumaba ako sa tren at umupo sa bangko. Matatapos na ang 1 linggo ng observation. Binuksan ko ang notebook at binasa muli ang nakasulat. Daan-daang pahina ng observation record. At nakarating ako sa isang conclusion. Ang Pilipinas ay hindi ang controlled society na akala ko. Sa halip, ito ang kabaligtaran. Isang lipunan na lumilikha ng maximum order sa minimum external control. Ang sikreto ay ang system. Isang system na gumagabay sa mga tao, hindi pinipilit, nagpapatuto, hindi nagpaparusa, nagbibigay tiwala, hindi nagbabantay. Siyempre, hindi ito perpekto. Ang individual freedom ay limited, ang diversity ay repressed, at ang social gaze ay nagiging burden. Ngunit, gumagana ang system na ito, at nakakagulat,
Halos lahat ng tao ay kontento sa system na ito. Dahil araw-araw nilang nararanasan ang benefit ng system na ito. Safe na lungsod, malinis na MRT, maayos na public place, at mababang crime rate. Ang lahat ng ito ay gantimpala para sa cost na binayaran nila. Isinulat ko sa huling pahina ng notebook, Philippine Model, Spontaneous Order Created by Minimal Control and Maximum Design. At idinagdag ko sa ilalim, applicability to Boston possible, but needs at least one generation, 30 years. Cultural differences must be considered. Lumalim ang gabi. Dahan-dahan akong naglakad sa platform at ginawa ang huling observation. Ang midnight MRT ay tahimik. Ngunit, ang kakaunting tao ay kumikilos pa rin ng pareho. Nakapila, conscious sa space, at tahimik na naghihintay, kahit halos walang nagbabantay o ibang pasahero, ito ang tunay na ebidensya. Ebidensya na ang behavior na ito ay hindi compelled kundi internalized. Kumikilos sila ng pareho kahit may nakakakita o wala, dahil basic setting na nila iyon. Sumakay ako sa last train at bumalik sa hotel habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang night view ng Maynila ay kumikinang. Milyon-milyong ilaw ang kumikinang ng maayos. Ang bawat ilaw na iyon ay tao. At lahat ng taong iyon ay bahagi ng system na ito. Hindi dahil pinilit, kundi dahil pinili. Hindi dahil repressed, kundi dahil natuto. Hindi dahil kinontrol, kundi dahil nagkasundo. Pagbalik ko sa hotel room, binuksan ko ang laptop. At nagsimula akong magsulat ng pamagat ng bagong akademikong papel. Beyond Control. How the Manila MRT Designed Citizen Order Without Coercion. Sinulat ko ang unang pangungusap. Sa loob ng 30 taon, itinuro ko na ang public order ay nangangailangan ng rules, punishment, at surveillance. Sa Maynila, natuklasan ko na mali ako. Ang kamay ko na nagtatype sa keyboard ay nanginginig. Hindi dahil sa excitement, dahil sa takot at kalayaan ng sabay-sabay. Hindi madali ang mag-deny ng sariling 30 taong karera. Ngunit, ang katotohanan ay katotohanan. At bilang scholar, hindi ako pwedeng tumalikod sa katotohanan. Sinulat ko ang draft ng paper hanggang 3 a.m. Isinulat ko ang lahat ng nakita ko, lahat ng natuklasan ko, at lahat ng dapat kong gawin. Nang matapos ko ang huling paragraph, sure ako, ikalat ng paper na ito ang ripple sa akademya. Maraming scholar ang magre-react ng negatibo. Ngunit, magsisimula rin ito ng bagong dialogue. Isinara ko ang laptop at humiga sa kama. Bukas, kailangan ko nang pumunta sa airport. Kailangan kong bumalik sa Boston. Ngunit, hindi na ako ang David Sullivan 1 linggo na ang nakalipas. Binago ako ng Maynila. At ngayon, turn ko na upang baguhin ang Boston. Kinabukasan ng pag-alis, maaga akong nagising. May 3 oras pa bago ang oras ng airport bus. Nagpasya akong sumakay ulit sa MRT sa huling pagkakataon. Route mula sa isang station patungo sa airport line. Paglabas ko ng hotel habang nagtutulak ng suitcase, may strange feeling ako. Iba sa pakiramdam ko 1 linggo na ang nakalipas. Noon, ako ay investigator na dumating upang ilantad ang dark truth ng Pilipinas. Ngunit, ngayon, pakiramdam ko ay naging bahagi ako ng lungsod na ito. Habang bumababa sa hagdan ng MRT station, walang malay akong naglakad sa kaliwang bahagi, Philippine Walking Rule. Huminto ako, kailan ako nagsimulang maglakad ng ganito? Walang nagturo sa akin. Pagbili ng tiket at pagdaan sa turnstile, napansin ko ang isa pang pagbabago. Automatiko kong hinawakan ang IC card sa kamay ko ng una, upang hindi mapaghintay ang tao sa likod ko. Kung 1 linggo na ang nakalipas, mangangapa pa ako ng card sa bag ko sa harap ng turnstile. Pagdating sa platform, natural lang akong tumayo sa likod ng boarding line. Ang suitcase ko ay nakadikit sa gilid ng katawan ko upang hindi makaistorbo sa iba. At bigla kong napagtanto. Ako ay naging bahagi ng system na sinusubukan kong iobserba. Sa loob lamang ng 1 linggo, dumating ang tren. Bumukas ang pinto, at automatiko akong naghiwalay sa kaliwa at kanan. Upang maunahan ang mga bababa, walang malay din ang galaw na ito. Nang bumaba ang huling pasahero, sumakay ako. Hindi masyadong masikip sa loob, at may isang bakanteng silya.
Dahil may suitcase ako at aabala ito ng malaking space. Sa halip, tumayo ako habang nakahawak sa handrail sa tabi ng pinto at nagulat ako ulit. Sa susunod na station, sumakay ang isang buntis. Reflexively, inadjust ko ang pwesto ko ng kaunti upang mas madali niyang mahawakan ang handrail. Ngumiti ang buntis sa akin. Tumango din ako. Walang salita, ngunit may connection ng puso. Nanginginig ako sa sandaling iyon. Ganap kong natutunan ang system na ito. Nang walang pamimilit, nang walang edukasyon. Sa pag-obserba at karanasan lamang sa loob ng isang linggo. Ito ang kapangyarihan ng system. Kapangyarihan na kusang nagbabago sa tao. Sa airport line, nag-transfer ako sa isang station. Habang naglalakad at nagdadala ng suitcase, may hagdan na lumabas. Mabigat, ngunit sinubukan kong itulak ito ng mag-isa. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang binata na mukhang 20 sa likod ko. Tulungan ko po kayo. Nagulat ako. Ganap na pareho ito sa eksena na nasaksihan ko 1 linggo na ang nakalipas. Tulad ng binata na tumulong sa lola na may walker. Ay, okay lang po. Salamat po. Sumagot ako sa Filipino. Magulo, ngunit naiintindihan ang ibig sabihin. Ngumiti lang ang binata at dumaan. Habang inaakyat ko ang suitcase sa hagdan, nag-isip ako. Bakit gusto tumulong ng binata na iyon? Dahil ba sa kabaitan? O dahil dayuhan ako kaya nagbigay ng espesyal na paggalang? Marahil, wala sa dalawa. Natural lang iyon sa system na ito. Kapag may nahihirapan, tutulungan. Dahil iyon ang makakabuti sa lahat sa huli. Sa airport train, inayos ko ang 1 linggo kong karanasan habang nakatingin sa labas ng bintana. Dumating ako upang ilantad ang dark truth ng Pilipinas. Ang controlled society na itinago ng pop culture. Ngunit, ang natuklasan ko ay ang kabaligtaran. Ang Pilipinas ay lipunan na gumagalaw sa pamamagitan ng design, hindi control. Sa guidance, hindi coercion. Sa pagkatuto, hindi parusa. At ang system na iyon ay talagang gumagana. Hindi perpekto, ngunit epektibo. Kinuha ko ang notebook at isinulat ang huling memo. Binabago ng system ang tao, kahit walang compulsion. Ako mismo ang ebidensya. Sa loob lamang ng 1 linggo. Pagdating sa NAIA, huminto ako sandali bago pumunta sa departure lobby. Tiningnan ko ang lobby ng airport at ginawa ang huling observation. Daan-daang tao ang gumagalaw ng masigla. Ngunit, walang kaguluhan. Lahat ay tahimik na gumagalaw sa direksyon nila, hindi nagbabanggaan, at nagbibigayan. Ito ang araw-araw nilang buhay. Hindi espesyal, kundi natural lang. Pagkatapos ng boarding process at habang naglalakad patungo sa gate, sumakay ako sa escalator. Natural akong tumayo sa kaliwang bahagi upang makadaan ang nagmamadali sa kanan. Sa Boston Airport, madalas na tumitigil ang mga tao sa gitna ng escalator na nagbablock sa lahat. Ngunit, alam ko na, hindi na ako gagawa ng ganoon. Habang naghihintay sa gate, binuksan ko ang laptop. Binasa ko ulit ang draft ng paper. May nakita akong dapat i-revise. Kailangan kong isulat ng mas tumpak, mas makatarungan, at mas balanced. Hindi lang ang advantage ng Philippine system, kundi pati na rin ang disadvantage. Hindi lang ang tagumpay, kundi pati na rin ang cost. Sa ganoon, tatanggapin ito ng ibang scholars. Boarding time na. Pumila ako. Walang sumingit o tumulak. Lahat ay sumakay ng sunod-sunod. Ito ang huling eksena na nakita ko sa Pilipinas. Umalis ang eroplano at tiningnan ko ang Pilipinas mula sa bintana. Kumikinang ang mga ilaw sa gabi. 1 linggo na ang nakalipas, hindi ko kilala ang lugar na ito. Ngunit, ngayon, ito ay naging lugar na nagbigay sa akin ng maraming aral. Pumikit ako. Pagkatapos ng 12 oras, nasa Boston na ako. Hinihintay ako ng lecture room, ng laboratory, ng mga estudyante, at ikukuwento ko sa kanila ang bagong kuwento. Kung paanong ang propesor na mali sa loob ng 30 taon ay nagkaroon ng realization sa loob ng 1 linggo. Kung paanong ginawang posible ng Pilipinas ang imposible. Pagkatapos ng 2 buwan, Boston University Campus. Nagtungo ako sa lecture room,
para sa unang lecture ng winter semester. Habang naglalakad sa pasilyo, naalala ko ang nakaraang 2 buwan. Pagkatapos kong bumalik mula sa Pilipinas, tinapos ko ang paper. Beyond Control: How the Manila MRT Designed Citizen Order Without Coercion. 70 pahina ng paper. Bago ko isubmit sa akadim, pinakita ko muna sa ilang kasamahan. Iba-iba ang reaksyon. Ang ilan ay naintriga, ang ilan ay skeptical, at ang ilan ay nagsabi na nabaliw ako. David, sa tingin mo, tatanggapin ba ng mga tao na i-overturn mo ang 3 taon mong pag-aaral sa isang linggo lang na observation? Sumagot ako, tinatanggap man o hindi, ito ang katotohanan na nakita ko. Kasalukuyan under review ang paper. Hindi ko alam kung ano ang resulta, ngunit wala akong pagsisisi. Ang mahalaga ay baguhin ko ang lecture ko. Binuksan ko ang pinto ng lecture room. 150 estudyante ang nakaupo. Ang klase ko ay isa sa pinakapopular sa unibersidad. Nakatingin sa akin ang mga estudyante ng may inaasahan. Umakyat ako sa podium at tiningnan ang blackboard. Nakasulat na doon ang isang pahayag na inilagay ng janitor ng una. Ang public order ay binubuo ng rules, enforcement, at surveillance. Ang formula na itinuro ko sa loob ng 30 taon. Kinuha ko ang chalk at binura ang formula na iyon. Nag-ingay ang mga estudyante. At isinulat ko ang bagong pahayag. Ang public order ay mas mahalaga ang system design kaysa sa external control. Lalo pang lumakas ang ingay ng mga estudyante. Itinaas ng isang estudyante ang kamay niya. Profesor, iba po iyan sa nilalaman ng textbook. Ngumiti ako. Itapon ninyo ang textbook na iyon. Tahimik ang lecture room. Siguro akala nila ay nagbibiro ako. Ngunit, seryoso ako. Nagkamali ako sa itinuro ko sa inyo hanggang huling semester. Hindi ko sinasadya, ngunit hindi iyon kumpletong katotohanan. Ipinakita ko sa screen ang litrato na kinuha ko sa Maynila. Ang rush hour ng Cubao Station, ang mga tao na maayos na nakapila, ang mga tao na automatikong nagbubukas ng daan para sa wheelchair. Ito ang MRT ng Maynila. Minimal lang ang rule poster, walang makitang enforcer, at may surveillance camera, ngunit hindi ito mapamilit. Paano ito posible? Sinabi ng isang estudyante. Hindi ba dahil espesyal ang kultura ng Pilipinas? Umiling ako. Magulo rin ang Pilipinas 5 taon na ang nakalipas. Hindi ang kultura ang nagbago. Ang system ang nagbago. Sa susunod na 2 buwan, ikukuwento ko sa lecture na ito ang kuwento ng Maynila. Hindi para purihin lang ang Pilipinas, kundi para ituro ang kahalagahan ng system design. Pagkatapos ng lecture, pagbalik ko sa laboratory, may tawag mula sa Boston City Hall. Professor Sullivan, tumatawag ako para sa isang bagong project proposal. Nakinig ako. Green Line Improvement Project. Maaari ka bang hingan ng payo ulit? Nag-alinlangan ako sandali. Naalala ko ang kabiguan 2 taon na ang nakalipas. Ngunit, iba na ngayon. May kondisyon ako. Pakisabi po. Hayaan ninyo akong gawin ito sa sarili kong paraan. Hindi na ako gagamit ng paraan na nagdadagdag ng poster o surveillance camera. Kaya, ano ang plano ninyo? Magde-design ako ng system. Batay sa Philippine model. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya at maingat na nagtatanong ang contact person. Magiging successful po ba iyan? Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang Boston skyline, mga tao na nagtutulakan at naglalakad ng magulo. Hindi ko mag-guarantee. Ngunit, worth it na subukan. Kung nagtagumpay ang Pilipinas sa loob ng 30 taon, magagawa rin natin. Sige po, i-arrange ko ang meeting schedule. Ibinaba ko ang telepono at umupo ako sa mesa. Binuksan ko ang notebook na dala ko mula sa Maynila, daan-daang pahina ng observation record na isinulat ko sa loob ng 1 linggo. Ngayon, turn ko na upang ilapat ito sa Boston. Hindi ito magiging madali. Iba ang kultura, iba ang temperamento ng mga tao, at iba ang kasaysayan. Ngunit, hindi ito imposible. Pareho lang ang fundamental principle. Huwag baguhin ang tao, baguhin ang system. Huwag pilitin, gabayan. Huwag parusahan, turuan.
Binuksan ko ang computer at sinimulan ang draft ng Boston Green Line Improvement Proposal. Inilagay ko ang lahat ng natutunan ko sa Maynila. Pagkatapos ng ilang oras, natapos ang draft ng proposal. 30 pahina ng dokumento. Ito ang pamagat, Redesigning the Boston Green Line, Application and Localization of the Philippine Model. Isave ko ang dokumento at sumandal sa silya. Madilim na sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng campus. Iba ito sa night view ng Maynila, ngunit may sarili ring ganda. Nag-isip ako. Pagkatapos ng 10 taon, ano ang magiging mukha ng Boston? Mga tao na tahimik na nakapila, nagbibigayan, at nagko-cooperate ng walang trouble. O magulo pa rin tulad ng dati? Hindi ko alam ang sagot. Ngunit, hindi bababasa. Susubukan ko. Dahil alam ko na ngayon, ang pagbabago ay posible. Maaaring baguhin ng sistem ang tao. At pinatunayan iyan ng Pilipinas. Paglabas ko ng laboratory, tiningnan ko ang poster na nakadikit sa pasilyo. Lugar kung saan ang imposible ay ginagawang posible. Ngumiti ako. Tama. Walang imposible. Iyon ang itinuro sa akin ng Maynila. At ngayon, turn ko na upang ipakita iyon sa Boston. Mga minamahal na manonood, ano ang tingin ninyo sa kuwentong ito? Ang kaayusan na tinatanggap nating natural lang sa araw-araw ay sa katunayan ay isang sistem na dinisenyo at natutunan sa loob ng 30 taon. Ang rush hour sa Maynila, na hindi maipaliwanag kahit ng American University professor, ay hindi lang resulta ng control, kundi resulta ng internal agreement o pakikisama. Hindi rules, kundi basic setting ang nagpapagalaw sa mga tao. Hindi parusa, kundi efficiency ang lumilikha ng kooperasyon. Ito ang tunay na mukha ng Pilipinas na nakatago sa likod ng masisiglang teleserye at pop culture. Sa likod nito ay may karunungan ng mamamayan na namumuhay habang nagbibigayan sa isa't isa. Si Professor David Sullivan ay na-reappoint bilang Chief Design Consultant ng Boston Transit Authority noong spring ng 2026. Ngayon, nagde-design siya ng bagong system batay sa Philippine model. Ang kanyang paper ay nalathala sa isang international urban planning journal at nakakakuha ng interes mula sa 12-dosenang lungsod sa buong mundo. At sa kanyang universidad, ang bago niyang lecture ay naging pinakapopular na klase ng mga estudyante. Ang pamagat nito ay Citizen Consciousness as System Design, Learning from Manila. Sinasabi na sinisimulan niya ang unang lecture ng bawat semester ng ganito. Nagkamali ako sa loob ng 30 taon. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang kuwento tungkol doon. Ang mga maliliit na pagbibigayan sa araw-araw nating buhay ay nagtipon upang lumikha ng system na tinitingnan ng mundo. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, sana ay suportahan ninyo kami sa pag-subscribe at pag-like upang makapagbigay pa kami ng mas nakakaakit na mga kuwento. Salamat sa panonood. Ang pagbagsak ng mundong pinaniniwalaan sa loob ng 30 taon ay maaaring ang pinakamalaking kahihiyan at kasabay nito ay ang pinakamalaking biyaya para sa isang scholar. Naghahanap si Professor David ng sagot sa Pilipinas. Kung paanong nilikha ng 3 haligi ng kaayusan na pinaniniwalaan niya rules, punishment, at surveillance ang katahimikan ng bansang ito. Dumating siya upang hanapin ang ebidensya, ngunit ang natuklasan niya ay hindi isang malamig na kontrol. Ito ay isang mainit na kadena ng pagbibigayan na hindi nakikita ngunit nandoon. Ang isang tao ay humihinto ng kaunti para sa iba. Ang isang tao ay nagbubukas ng espasyo para sa iba. Ang internal agreement ng pakikisama na naiintindihan kahit walang salita, hindi ito dahil sa takot sa parusa, kundi dahil alam ng lahat na ang pagiging komportable ng lahat, kasama na ang sarili, ay resulta ng ganitong paraan. Ang mga kilos na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Ang pagbubukas ng isang gilid sa escalator. Ang pagbibigayan sa pagsakay at pagbaba ng tren. Ang pagyakap ng bag sa harap upang hindi makaabala sa masikip na lugar. Hindi iyan rules na pinilit ng kahit sino. Iyan ay silent wisdom na natutunan at binalangkas ng lipunan na ito sa loob ng mahaba na panahon. Para itong isang grand orchestra. Walang konduktor o sheet music, ngunit ang bawat isa ay nakakaunawa ng kanilang role at nakikinig sa tunog ng paligid,
na lumilikha ng magandang harmony. Ang 3-second miracle na nasaksihan ni Professor David ay hindi himala. Ito ay ang musika ng araw-araw na tinutugtog ng mga taong naninirahan sa bansang ito araw-araw. Dati, nagduda siya na ang kaayusan ng Pilipinas ay gawa-gawa lamang na imahe. Sinubukan niyang ilantad ang madilim na katotohanan na nakatago sa likod ng maskara. Ngunit, ang nakita niya sa likod ng maskara na iyon ay hindi kadiliman. Ito ay isang matapat at magandang tapestry na hinabi ng maliliit na kabutihan ng bawat isa, parang sinulid. Ang pag-amin na nagkamali ako ay hindi pagkabigo. Ito ay ang matapang na unang hakbang upang magbukas ng pinto sa bagong mundo. Umuwi si Professor David sa Boston at nagsimula sa kanyang pagkakamali dahil ang tunay na katalinuhan ay hindi ang alam mo ang sagot, kundi ang patuloy na pagsisikap na matuto. Ang kanyang challenge ay hindi kuwento ng malayong bansa. Ito ay isang maliit na katanungan na nasa puso ng bawat isa sa atin. Paano tayo makakagawa ng mas magandang lipunan? Paano tayo makakagawa ng isang gentle mechanism na makikita ng mga tao ang natural na pagtutulungan sa halip na itali ang mga tao sa rules? Ang sagot ay tiyak na hindi nasa malaking plano. Nasa kaunting pagbibigayan sa tao sa tabi mo, sa maliit na kabaitan na hindi naghihintay ng kapalit. Ang bawat isa sa mga iyon ang pinakamalakas at pinakamainit na pundasyon na sumusuporta sa lipunan na ito. Hindi pa alam ng kahit sino ang katapusan ng kuwento. Ngunit, ang ilaw ng pag-asa ay tiyak na nakita. Ang maliit na hakbang mo ay tiyak na magpapainit ng kaunti sa kinabukasan ng iba at sa kinabukasan ng mundong ito.